Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na namang magandang topic ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito ay ang tungkol sa tanong ng isang viewer natin, paano raw maiiwasan ang pagka-delay ng project. Napaka-importanting topic ito mga boss, lalo na sa mga bago-bagong engineers at sa mga foreman o sa mga nagtatrabaho sa construction. Kahit paano makakatulong itong video natin. Ang unang paraan mga boss para maiwasan natin yung pagka-delay ng project, kailangan siguraduhin natin kumpleto yung mga permits. So isa yan sa mga nakakapag-delay ng project. Yung building permit at iba pang mga permit dapat makumpleto yan. Ang isa pang nakaka-delay mga boss, no, yung plano hindi kumpleto. Yung pabago-bago ng plano. So, isa yan sa mga nakaka-delay ng project. At ang isa pa, yung hindi tamang paggawa ng schedule. So, dapat yung schedule natin ay tama yung pagkakagawa. Yung sequence ng mga activity, kailangan na tama yan, no? So, kailangan gumamit tayo hanggat maaari ng Gantt chart o per CPM. So, alamin natin kung ano yung critical path doon. Tapos, tutukan natin yung critical path. So, yan kasi yung nagdadala ng duration ng project. Once na hindi natin tinutukan yung mga activity na yan, lalo na yung critical path, which is napaka-importante niyan, ayan kasi nagdadala ng duration ng project, may posibilidad na ma-delay yung project natin. No? By the way, meron akong isang video mga boss na discuss ko yung pag-compute ng schedule. No? So, lalo na yung computation ng critical path. No? Gantt chart at saka per CPM, na-discuss ko naman yon. Sana panoorin nyo yung video na yon. No? Ang isa pang nakaka-delay mga boss, no, yung kulang tayo sa komunikasyon sa site. So, kailangan kung meron mga maaaring ma-delay, kailangan malaga nating malaman yan. Yung laging pag-monitor, yung quality control at saka monitoring ng accomplishment, yung daily accomplishment, yung weekly accomplishment, kailangan ma-monitor natin yan. So, kailangan gumawa tayo ng S-curve. No? Meron namang planned accomplishment doon at saka actual accomplishment. So, dapat ma-monitor natin yan. No? Meron din akong video mga boss tungkol sa paggawa ng S-curve. Sana panoorin nyo yan. Ang isa pang dahilan mga boss sa pagka-delay ng project ay yung kulang sa tao at saka yung materyales na di-delay. So, dapat ma-monitor natin yung mga yan. No? At para maiwasan mga boss yung pagka-delay, kailangan gumamit din tayo ng mga project management software, no? Kagaya ng Primavera at saka MS Project. No? Ako kasi dati gumagamit ako ng Primavera. Minsan gumagamit din ako ng MS Project, so halos parehas lang yan. Sa malalaking project, kailangan Primavera ang gamitin natin. Sa medyo maliliit, kahit na MS Project o Excel, no? Dati kasi ang ginagamit ko nung hindi pa uso yung Primavera at saka yung MS Project ay Excel ang ginagamit ko. Hangga't maaari gumamit tayo ng mga software na yan, no? Kung walang-wala, kahit na Excel, pwede naman kayong gumawa ng Gantt chart, no, sa Excel, which is na-discuss ko naman sa ibang mga video mga boss kung paano gumawa niyan. Sana panoorin niyo yung mga video na yon. Ang isa pang nakaka-delay dyan mga boss, minsan yung budget natin na hindi sapat, no? So dapat tama yung budget natin at meron din tayong emergency budget, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.